Ano yung tungkol po dun sa idea na ano, na walang kautusan sa langit, kaya hindi pagkakasala yung pagkakaroon ng pride ni Lucifer na naghudyat sa kanya para magrebelde sa Diyos. Tama po ba yung ganong ideology? Wala ho sa Bible po yun, pero may Oo, teoring gano'n. Kasi kapatid, ang definition po kasi diyan, walang gano'n ang sinasabi ang Biblia. Pero may theory na gano'n kasi nga, ang dahilan ng pagkakasala ng tao ayon sa First John chapter 3 verse 4, ang linaw dito eh. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Ibig sabihin, nagsisimula pala ang kasalanan kapag may utos. Yun pala yung kasalanan. Ang problema, wala namang kautusan sa langit eh. Paano nagkakasala mga tao doon? O yung mga nilalang doon? Paano nagkakasala ang anghel at ang Diyos doon? Wala naman silang kautusan. Ang liwa-liwanag ng Biblia na ang kasalanan pala, nagsisimula pala yan kapag may utos. Hmm. Ang problema sa Israel, may inutos ang Diyos sa kanila. Kaya pag hindi sila sumusunod, nagkakasala sila. Ang problema naman sa atin, basa tayo ng basa ng istorya, akala natin tayong kinakausap, Hudyo ang kinakausap doon, na sila ay nagkakasala kapag hindi sila sumusunod sa Diyos. Tapos tayo pala mga hentil, wala pala tayong kautusan. Kaya wala tayong kasalanan. Kahabagan lang ng Diyos ang kailangan lang natin kapag na kay Kristo ka. Ito yung mga kapatid, no? Mahabang panahon tayong pinagluloko ng religion regarding sa definition of sin. Ang definition of sin is simple. Andiyan, no? Eto na eh. Bible ang magsabi, hindi pastor. Bible. Ano sinasabi ng Bible? Ang bawat nagkakasali, lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So sino ba yung binigyan lang ng kautusan? Tao. Sinong tao? Mga Hudyo. Ibig sabihin sila lang pwede magkasala kasi sila may kautusan. Tayo mga hentil, may kautusan ba? Kung tutusin nga, wala tayong kautusan eh. Nahabag lang ang Diyos sa atin eh. Kaya lang nagkakaroon ng kautusan sa atin, yung mga pastor hindi nag-divide ng scripture. Akala nila, Hudyo sila. Akala nila, Sanhedrin sila. Tingnan mo sabi rito, no? Saan ba yun? Galatians 5:4, linaw. Bigyan ko kayo ng verse. Romans chapter 7, verse 7 to 25. Ang ibig sabihin nito yung kautusan ay masama? Hindi. Kaya nga lamang, kung hindi dahil sa kautusan, hindi ko na sana nalaman ang kasalanan, no? Sabi ni Paul, no? Kung wala sigurong kautusan, hindi niya siguro nalaman kung ano yung kasalanan. Sabi ito, hindi ko na sana nalaman kung ano yung pag-iimbot kung hindi sinasabi ng kautusan. Kasi yung kautusan na nagsasabi kung ano yung kasalanan eh. Kapag nilapag mo yun, kasalanan yun. Kasi no, doon niya malalaman na kasalanan pala na mag-imbot yung pagnanasang mag-angkin na pag-aari ng iba. Sabi dito, no, ngunit dahil sa kautusan, ang loob ko'y pinukaw ng kasalanan sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat walang kasalanan kung walang kautusan. Linaw-linaw ng Biblia, mga bulag yung ibang pastor eh. Di nila nabasa to, binulag sila ng Diablo eh. Yan ang definition ng sin. Nagsisimula ang kasalanan sa kautusan. Pero yung mga pastor ngayon, puro kautusan ng mga tinuturo. Ang hihilig sa kautusan. Lalo na lang tinutulak ang tao na magkasala. Nung una, namuhay ako ng walang kautusan. Subalit nang dumating ang kautusan, nabuhay ang kasalanan. Namaga yung kasalanan dahil sa kautusan. At ako'y namatay. Ang kautusan dapat sana magdulot sa akin ng buhay na siyang nagdudulot sa akin ng kamatayan. Kaya yung kanina, yung kapatid natin na nagtatanong kung yung leader ng simbahan dini-DA, gumagawa ng rules. Oh, yun yung espiritu nila, yun yung mga taong makasalanan talaga. Wala namang rules sa simbahan, ilalagyan nila ng rules. Ang simbahan, pagtitipon lang naman yan. Bakit lalagyan mo ng rules? May rules ba? Kailangan perfect attendance. Kailangan nagtatights ka. Kailangan sumusunod ka sa pastor. Kailangan hindi mo kinokontra ang pastor. Dapat nakikinig ka during preaching. Dapat naka-turn up ang cellphone kapag nagpe-preach. Daming batas sa simbahan. 11, sapagkat kinasangkapan ng kasalanan ng kautusan upang ako'y dayain.
Biro mo, no, yung kautusan pala, mandaraya pala yan. Kasi diyan nanggagaling nga yung kasalanan eh. At gayon ay napatay ako nga ng kasalanan. Kaya ka pala nagkakasala dahil sa kautusan eh. Kaya nga banal ang kautusan, ang bawat utos ay banal, matuwid at mabuti. Ibig sabihin nito ay nagdudulot sa akin ng kamatayan ng mabuting bagay. Hmm. Sabi nga, nandun na nga tayo na ang kautusan, ang utos ng Diyos ay banal at mabuti. Mabuti daw yung may utos. Pero ang tanong, nakabuti ba sa'yo? Sa bagsak nating kalagayan bilang tao, nakalimutan natin, bagsak ang kalagayan natin, lagi tayong nagkakasala. Kaya hindi applicable sa atin ng kautusan, lalo tayong nagkakasala dahil sa kautusan. Ang kasalanan ng pumatay sa akin sa magitan ng mabubuting bagay, nangyari ito upang ipakita ko anong kasalanan, upang mahayag sa magitan ng kautusan na ang kasalanan ay talagang napakasama. Ang kasalanan pala, ang kautusan pala ang nagmi-mirror kung ano yung kasalanan mo. Pero kung wala talagang utos, o gagaya niyan, basketball, pinalo mo yung kalaban mo, foul. Sabi ng referee, foul. Bakit foul? Kasi may rules. Bawal yun. Tanggalin mo yung rules kahit paluin mo yung, kahit patirin mo yung tumatakbo. Walang foul. Agaw bola. Tapos yung bola kahit saan mo i-shoot pwede. Walang rules. Talaga dapat tayo, hindi yung may rules. May kalayaan. Kapag may kautusan, walang kalayaan. Sabi ito, alam natin kautusan is spiritual, ngunit ako'y makalaman. Alipin ng kasalanan. Nakakatawa lang yung example ko, guys, pero parang ganun. Hindi ko naunawa ng aking sarili. Ngunit ngayon ginagawa ko, hindi ko gusto, nanganguluga, sumasangay ng mabuti at kautusan. Nag-struggle si Pablo dito, no? Pilit niya sumusunod sa kautusan, hindi niya magawa kasi nga lagi nga siya nagkakasala. Yun ang problema niya. Kaya sabi nito, alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang makalaman. Kaya kong tiisin ng mabuti, ngunit hindi ko lamang magawa yung mabuting nananais ko. Struggle si Pablo noon. Hindi raw niya mapigilang di magkasala, parang tayo nung araw, hingi tayo ng hingi ng tawad sa Diyos. Kasi gusto natin araw-araw tayo malinis. Sapagkat hindi ko ginagawa mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto ay siya kong ginagawa. Totoo yun. Gusto mong bumait, di mo magawa. Kasi nga, ang inaalala mo rito, hindi ka na naman sumunod, nagkasala ka. Ang problema, natural sa'yo magkasala. Parang ganito yung mga kapatid, no? Sige nga mga kapatid, huwag nga kayong huminga. Bawal. Ngayon, ang tanong, sagutin niyo ako. Kaya nyo bang hindi huminga? Pakisagot nga mga kapatid. Sagot naman kayo. Teka lang ah. Kaya nyo bang hindi huminga? Kaya? Hindi. Pastor. Hindi po. po, Pastor. Mamatay kaya. ako, mamatay ako. Kaya. Hindi kaya. Oh. Ang problema kasi, bawal huminga, kasalanan. Kung kasalanan sa Diyos ang huminga, di nagkakasala kayo. Kasi bawal nga eh. Pero natural sa inyong huminga. O ganun din daw yung kautusan. Natural ka nagkakasala, tapos pipigilan kang di magkasala. Yun ang problema. So anong saklap ng aking kalagayan? Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayang mapapahamak sa akin? Sino daw ang Savior niya? Sino yung Savior? 25, wala nang iba kundi ang Diyos na si Kristo Jesus na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Itong kalagayan ko, ang aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit ang aking katawan ay makalaman. Ayun o. Pinaglilingkuran ko ng tuntunin ng kasalanan, pero pinagpasalamat niya si Kristo. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Kristo? Bakit dapat niyang pasalamatan si Kristo? Basa Romans 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang mapawalang sala ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Ang linaw-linaw oh. Yun pala ang magandang istorya nangyari na sa kabila ng nagkakasala ang tao dahil sa kautusan, si Kristo tinapos niya ang kautusan para wag ka nang magkasala.
para mapawalang sala ang sino mang sumampalataya sa kanya. Ang ganda ng istorya ng gospel. Ang ganda ng istorya, mga kapatid. For Christ is the end of the law. What is next after end of the law? Righteousness to everyone that believe. Pagkatapos na matapos ang law, ang manampalataya kay Kristo ay matuwid na. Pero itong mga pastor na to, gusto ng kautusan, ayaw maging matuwid sa mata ng Diyos. Gusto nila sumunod daw. Nakakala naman nila kaya nilang sumunod. Okay, so yun lang kapatid ang aking masasagot. Kasi sa totoo lang, yan ang root. Pero yung Diablo, no, dinaya tayo nung araw. Kailangan mo sumunod sa Diyos, kailangan mo sumunod sa utos. Yung pala, dinidemonyo ko na pala ng ganong idea. Yung sumunod daw sa utos. Salita pala ng demonyo yung sumunod sa utos. Kasi liwa-liwalang sinasabi ng Biblia na hindi mo kayang sumunod. Sa bagsak mong kalagayan, kailangan mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas sa utosan. Yun ang mensahe ng gospel. Akala natin na mensahe ng gospel sumunod sa utos ng Diyos para maging matuwid. No, baligtad. That is demonic gospel. Ang totoong gospel, nasa biyaya tayo ni Kristo. That is the true and holy gospel. Kaya maliwanag, Ephesians 2:8-9, we are saved by grace through faith, not by our works, lest no one should boast.